Hello guys, updated ka naman siguro na ngayong taong 2025 dito sa Espanya ay binago ng rules sa pagpapapel. Napakaganda na ng kanilang ginawang bagong sistema. Kasi ngayon guys, 2 years na lang na nandito ka sa Spain, pwede ka na magkaroon ng papel or ng visa. Kami kasi nung 8 years ago o 5 years ago, 3 years bago kami nagkaroon ng papel. At sa kaso ko, ang tagal ko nagkaroon kasi hindi ako pinirmahan ng amo ko. May mga ganong cases, kaya nadidelay ang pagkakaroon ng mga papel. Kaya kung kayo, magkakaroon kayo ng amo dito, at sasabihan kayong papapilan kayo, make sure nyo na papapilan talaga kayo. Kasi magkakadelay-delay pag hindi. At malaking abala yon para magkaroon ka ng papel dito sa Spain. So, balik tayo doon sa 2 years na lang. Ang ganda nun, 2 years na lang. Halimbawa, pag dumating ka ngayong taon dito sa Spain, magpa-register ka na agad sa ayuntamento, magpa-empadron ka na, and then magka-count ka lang ng 2 years. At huwag kang mag-alala. Ang bilis lang ng 2 years na yan, parang ilang buwan lang yan. Kasi habang nag-aantay ka ng 2 years, na-enjoy mo yung proseso, na-enjoy mo yung Spain kasi napakaganda ng Spain. So, hindi mo siya maiisip actually. Tapos magugulat ka na lang, 2 years na pala ako. So, ganun siya kabilis. Aside sa 2 years na lang yung antayin mo para magkapapel, ay hindi na rin obligadong maging 40 hours ka na nagtatrabaho. 20 hours na lang. So, ganun siya kaganda. So, imaginein mo yun, wala na kayong kahirap-hirap. Tapos may isa pang sinasabi na hindi mo na kailangang magpa-interview or something. Siguro doon sa unang interview sa ayuntamiento, pero yung doon sa tinatawag nilang sa taas, hindi mo na kailangang magpa-interview. Ilagay ko na lang description kasi nakalimutan ko ano yung tawag. Pero guys, alam mo pag nandito ka na sa Spain, tapos last year ka pa dito, pwede ka na mag-apply, di ba? This year o next year. At nga ako sa'yo, wag mo nang antayin or wag mo nang sabihin na, wag mo na, okay lang naman kahit wala akong papel. Wag ganun. Kasi alam namin yun na may papel na dapat, pag 2 years ka na o yung oras mo na mag-process ng papel, i-process mo na. Bakit? At wag mong sabihin, wag mo na, hindi naman ako uwi ng Pilipinas pa eh. Wag mo na kasi hindi ko naman kailangang umuwi. Hindi ko naman, okay lang naman ako kahit walang papel. Wag ganun. Kasi nagbabago-bago nga yung lay dito sa Spain. Kasi baka next year, 5 years na ulit. So, nga ka. Hindi mo kasi masasabi kasi paiba-iba nga yung lay dito sa Spain every year. So, ngayon i-grab mo na yan kasi iba ang benepisyo pag may papel ka na, 'di ba? Unang-una, hindi ka na aabusuhin ng amo mo. Pangalawa, susunod sila sa lahat ng rules. Pangatlo, mas tataas ang sahod mo. Pang-apat, makapag-travel ka na sa loob ng Spain. Kahit sa loob lang muna ng Spain, sabihin mo hindi mo pa afford mag-travel sa Pilipinas o umuwi ng Pilipinas, at least ma-enjoy mo yung bansang to or dito muna sa Europa. Panglima, makapag-apply ka sa makapag-apply ka ng ibang trabaho, ma-upgrade mo yung sarili mo, makakapag-receive ka ng mas malaking sahod, at ma-earn mo yung respeto ng iba kasi may papel ka na. Kasi doon lang tayo sa totoo, na kapag wala kang papel, iba yung tingin ng tao sa'yo dito. Kasi doon lang tayo sa totoo, pag wala ka pang papel sa bansang to, medyo iba yung tingin sa'yo ng tao, di ba? Medyo mababa ang tingin sa'yo ng tao. Maibang lahi man yun o ano, pero meron din namang napaka-considerate naman, pero merong ibang hindi. So, tsaka ang daming benepisyo guys pag may papel ka na dito. Kaya i-grab mo na to. Para talaga sa'yo to. Grab mo na yan.